So yun guys, what's up? Welcome back sa channel natin. So for today's video, ito request lang ng customer natin. Ayan, isang motor lang daw ang gusto niya para paganahin lahat ng aquarium niya or magamit niya lahat ng aquarium niya. So gagawa tayo ng setup guys na gamit ng isang motor na to para mapagana lahat itong mga aquarium na to, malagyan lahat ng mga crayfish or mga breeder natin or yung mga separated na may eggs natin. So watch yung video guys. So yun nga no, bali ito, nag-prepare ako ng aquarium dito. Bali dinivide ko into 3. Tapos itong isang buo na to lalagyan din natin ng partition, pero hindi natin nilagyan ng pinakang division dyan. Ang ilalagay lang natin dyan is yung mga clip lang para sa salamin natin. So papakita ko sa inyo mamaya pagkatapos natin gawin to, para makita nyo yung full setup na itong gagawin nating request ng customer natin na to, na DIY para sa kanya to. So sa mga nagtitipid dyan, sa walang mga gamit o pera na pambili ng mga maraming pump, yung mga submersible pump natin, kagaya nyan, kung wala kayong pambili ng mga ganyang klase ng pump, so ito na lang gawin nyo. Mas magandang setup para sa mga alaga natin. Ayan, so antabayanan nyo lang guys at tuturo ko sa inyo step by step yan. So yun guys, kung nagtataka kayo bakit tayo meron drill dito, so kailangan natin to at kailangan natin gumamit ng ganito, pambutas sa glass. Maliit lang naman to. Kung bakit natin kailangan guys, kasi outdoor setup tayo. Ayan, so outdoor setup tayo guys. So kailangan nating maglagay, kasi pagka umulan maglalagay tayo ng mga overflow dyan. Hindi kasi pwedeng walang overflow to guys, kasi kapag umulan sigurado aapaw. Baka makatakas pa yung mga crayfish natin or yung mga railings natin kung sakaling dito natin mapagpag, baka makatakas sila. So maglalagay tayo ng overflow dito, papakita ko sa inyo. So bali yan, ginuhitan ko na muna tong mga to guys para pantay-pantay. So lalagyan natin yan ng tagdadalawang overflow dito, saka dito. So hindi ko na mabibideo guys kasi mag-isa lang ako nandito, kaya butasin ko muna to bago ko videohan, pakita ko sa inyo. So yun guys, tapos na nating butasan to. Ayan, tagdadalawang butas. Dito isang malaki, saka isang malaki sa kabila. Lalagyan natin to ng partition, kaya tag-isa lang. Pero mas malaki yung ginawa natin compare dito. Ito halos hindi kasya yung daliri. Ito lusot yung daliri natin. So mas malaki dito guys kasi mas open dito. So baka mapuno ng tubig. So meron tayong overflow, kasi ang tubig naman ng crayfish natin hanggang dito lang naman yan. So hanggang dito lang tayo maglalagay ng tubig. Pagka umapaw yan, gawa ng ulan, mag-overflow lang yan dito. So walang problema, kaya kahit naka-outdoor setup tayo. So kung magbubutas kayo guys, kailangan meron kayong ganito ha, may pattern kayo, kasi sasayaw yan guys kapag wala kayong pattern. So pakitaan ko kayo ng video na ito next time. Kung gusto nyo, i-comment nyo lang dyan. Kung gusto nyo makakita kung paano magbutas ng salamin, comment lang kayo. At gagawa natin ng video yan para mapakita ko sa inyo yung paraan na ginawa natin dito. So sa ngayon, hindi naman ito yung main natin, topic natin. So pinakita ko lang sa inyo na nag-drill tayo dito. Ayan. So set-upan na natin to guys. So yun guys, sa pag-setup natin, so kakailanganin natin ng, syempre, hose. Kailangan natin ng hose, saka ng mga airstone guys. Ito, airstone tawag dito. So ito yung nakita nyo ginagamit natin sa ibang mga vlog natin, kung paano natin napapabula yung tubig, kagaya ng mga ganyan. Ayan. So ito guys, so airstone. Ayan. So yan yung function ng airstone nya. Ganyan. So yun, tapos kailangan natin na ito, yung mga valve, para may control pa rin. So bigyan ko kayo ng sample. Ang hirap guys mag-vlog mag-isa. So ito yun, ayan. So may control to guys. Ito, napipihit yan kung gaano kalakas yung hangin na gusto nyo. Then ipapasok natin to dito sa PVC. Magbubutas tayo dito. Then kailangan din natin ng end cap. So end cap para hindi lumabas yung hangin sa PVC natin. Ito kabilang end cap. Maglalagay tayo dyan ng mga ganito. Okay, sige. Butas lang ako na ito guys. Tapos pakita ko sa inyo. So yun guys, tapos na nating magbutasan. Ito. Ayan, may mga butas na to guys. Tapos isang end cap nagbutas tayo.
yung isang end cap, walang butas. So, pangsasara lang natin sa dulo yan. Then, itong mga to, sabi ko sa inyo, ipapasok natin yan dito. Ganyan, para meron tayong control ng hangin bago lumabas. At syempre, tatagos yung hangin dyan sa mga butas, maglilik. So, gagamitan natin ng Neltex. So, gamit tayo Neltex. Pang PVC yan. So, plastic din naman to. Plastic din yan. Kaya goods yung Neltex dyan. Pero kung wala kayong Neltex at wala kayong mga stock, kung bibili pa kayo, pwede kayong gumamit ng mga glue stick na lang or mga glue gun na lang. Pwede yon. So, pasalpa ko lang to guys. Then, pakita ko sa inyo. At eto guys, tapos na natin. So, yun mga subscriber ko dyan. At sa mga bagong tambay lang dito. Eto po, yan, natapos na natin. So, dito natin guys, ipapasok yung hose. Ito, yung hose natin na to. Dito natin ipapasok yan. So may control naman tayo dyan kung gaano kalakas para nakakontrol natin. Hindi lahat mapupunta dito sa part na to yung manggagaling dun sa motor na ilalagay natin dito. Then ayan, kada isang slot, so may sakto tayong sukat para dalawa yung hangin. So yung isa manggagaling doon sa air stone, yung isa manggagaling doon sa sponge filter natin. Yung sponge filter natin hindi pa dumarating pero mamaya baka dumating na. So, tingnan natin kung aabot siya bago matapos yung vlog natin. So, ito yung sponge filter guys. Ganyan ang itsura niyan. Ayan. So, doon natin ikakabit yung isang linya niyan. Kaya dalawa yung linya natin. So, nagawa na natin to lahat. Ayan. Kompleto na to guys. Yung dulo may end cap, walang butas. Tapos may mga ano na tayo dyan. May mga bulb na tayo dyan. Para makontrol natin yung buga ng hangin. So, kabit lang natin to. Lagyan natin ng tubig. Papakita ko sa inyo kung paano yung function nito. Ayan. Sana nasundan nyo yan guys ha. So yung pinambutas ko pala, eto. Gantong size lang yung pinambutas ko dun sa PVC natin. So para di na kayo magtaka. Eto guys, kung bakit siya fit. Tatlong ano siya, tatlong lock yan. So kung mas maliit yung butas mo, itong unang ulo lang ang papasok dyan. Then after itong pangalawa, pangatlo, hanggang masagad mo yan dito. Pero kahit masagad mo naman yan guys, hindi yan naabot dun sa dulo ng PVC. Kaya mayroon pa rin tayong space para makahigop siya ng hangin o lumabas yung hangin sa kanya. So walang problema kahit mas malaki yung gamitin nyo rito. Okay lang yan. Basta hindi siya lalaki dito para fit na fit lang kapag pinasok nyo doon sa mga PVC natin. So yung importante yun guys ha. Kung gagamitin yung drill bit, yung swak lang dito. Kung wala kayong drill bit guys, pwede yung ganito. Yan. Ang tawag dyan ay soldering iron. Basta saktuhin nyo lang yung butas, huwag nyo nang luluwagan kasi mabilis lang yan makatunaw ng plastic. So baka lumuwag, hindi natin makontrol, hindi natin masaraduhan. So pwede yan, soldering iron. So ito nga pala, same lang ang sukat nito. Nag-iisa lang naman yung sukat nito, standard lang. Kung bibili kayo sa Shopee nito, ito 20 pieces. Ang bili ko nito sa Shopee, nasa 80 pesos ata. 20 pieces na siya or 50 pesos something ganon. Basta mura lang to guys. Bumili kayo yung bultuhan na para madami. So magagamit nyo rin naman yan. Then itong PVC na ginamit natin, medya lang to. 1/2 lang, 1/2. Hindi tayo gumagamit ng mas malaki. Pero plano ko gumamit ng mas malaki sa susunod kasi may naisip akong bagong gawin. So naisip ko pa lang. Kaya ayun. So subukan natin yun next vlog natin. Pero sa ngayon, ito lang muna. Magkapagana tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 chamber na isang motor ang gamit. Then function siya lahat. Kasi saka hindi magulo yung natin guys, yung sistema. Hindi kagaya ngayon, ito napakita niyo. Dahil medyo maliit lang yung space ko rito. So ito lang, nakita niyo naman sabid-sabid yung hose natin, kanya-kanya. So iiwasan natin yan. Gagandahan natin yung setup natin dito. Hindi ko lang matutukan kasi medyo busy rin tayo sa mga pinaggagawa natin, and then ayan, so sasabay yung vlog. Ayun, instead na gumagawa ako ngayon, nagba-vlog pa ako. So ayan, hindi rin talaga syempre may trabaho din naman tayo, hindi lang naman ito. So yun guys, antayin nyo lang, set up ko lang to din kayo nang bahalang humusga kung okay itong ginawa natin. So yun guys, tapos na nating kabitan ng mga hose saka ng mga air stone, bawat isa. Ayan, isang air stone at isang hose na available para dun sa sponge filter natin. Yan, bawat isa may ganyan. So itong isa hindi ko pa naikabit. So ikakabit ko na lang to dito. Then lalagyan natin ng tubig to guys.
para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo na gagana tong lahat ng isang motor lang ang ginagamit natin. Isang air pump lang ang gagamitin natin. So heavy duty yung air pump na gagamitin natin guys, hindi pwede yung mga ordinary dito kasi hindi niya kakayanin yung ganito kadami. Ayan. Yun guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kapag bumuhos yung ulan dito, tapos napuno yung tubig natin. Ayan, so nagkakaroon tayo ng overflow. Hindi na siya aakyat hanggang dito. So dito pa lang guys, mauubos na yung tubig niyan. Babagsak na yung tubig niyan pababa. So hindi na maapektuhan yung mga tangke natin kapag malakas na malakas yung ulan. Kasi nag-aalala tayo, aapaw yung mga yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo ng kalagahan ng overflow, bakit tayo nagbutas. Pero yung tubig natin guys, hanggang dito lang naman yan. So may limit lang yung tubig natin. So pinakita ko lang sa inyo na kapag nag-overflow, ganyan yung magiging silbi ng overflow natin. Kaya kung gusto nyong gayahin na maglagay ng overflow, pwede naman yan. Pwedeng sa likod, pwedeng sa harap, depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay yung overflow nyo. Basta ang importante, kapag umapaw yung tubig natin, hindi makakawala yung mga crayfish natin or hindi aapaw, hindi sila mawawash out. So yun lang guys. So yun, tapos na tayo maglagay ng mga tubig dito sa mga aquarium natin. Na-set up na rin natin lahat ng kailangan. Andiyan na silang lahat. So papatayin muna natin guys itong sa ano natin, dito sa sponge filter natin. Pihitin nyo lang yan, pakanan. Mamamatay na yan. I mean masasarado na yan. So pihitin nyo lang pakanan yung mga yan para masara, para wala nang lalabas na tubig na ano. Kasi guys, kapag may bukas yan, hindi natin makokontrol kasi mas malakas ang buga dyan eh. Ayan, so buksan natin itong mga airstone. Ayan, so test na tayo guys para makita nyo. So yun guys, eto tapos na. So na-set up na natin. Medyo napagod din tayo ng konti rito dahil marami rin tayong ginawa. So ayan, umaandar na yung mga airstone natin. Isang tank, isang airstone. Ayan, umaandar yung airstone ng maayos dito. Dito maayos din. Dito, saka dito. So ayan guys. Ayan, okay na lahat yan. So yung mga naka-standby dyan na natin na hose para naman sa sponge filter natin yan. Since wala tayong aerator na wala tayong dito, submersible pump or water sump, hindi tayo makakapagpalinis ng tubig ng ganun kaayos. Kaya kailangan natin ng sponge filter. So gagamit tayo ng sponge filter. So kung gusto niyo ng murang setup, ito, mura lang to guys. Hindi to kamahalan na setup, pero all-in-one na siya sa isang pump na gamit natin. Ito yung ginagamit nating motor. So sa isang pump na to guys, nakakapag provide na tayo ng hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na chamber ang magagawa natin, dahil yung ibang natin dito, aquarium, gumagana rin sa mga pump yan. Ayan, may mga hose din yung mga yan. So ginagamitan din natin yan. Galing lang din yan dito lahat sa air pump na nilagay natin. So yung iba, ayusin na lang natin yung mga mga system ng mga hose na ito para hindi magulo. So dati kasi talagang lang to guys, for vlog purposes, talagang gusto ko lang ipakita sa inyo yung setup na ginagawa natin, na kahit wala kayong pera, hindi kayo masyadong gagastos. Hindi kagaya ng mga pond na pinapakita natin, napakalalaki. So hindi natin ma-afford yung mga ganon, pero gusto nating mag-alaga ng crayfish. Ayan. So medyo mahal na nga yung crayfish natin, pricey na nga yung crayfish natin, tapos pricey pa rin yung pagse-setup natin. Ayan. So baka hindi na uubra sa atin yan. Kaya ito, gumagawa tayo ng mga DIYs na pamaraan. Yan, yung mga pamamaraan na ginagawa natin para sa mga customer natin na gustong mag-try mag-alaga ng mga crayfish at wala naman masyadong budget. So yun lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at nakatambay naman yan, paki-comment naman kung saan kayo para kung malalaman ko kung saan umabot yung video natin na to. And then yan, subscribe nyo na rin po ako, i-click nyo na rin yung notification bell icon natin para na-update ko kayo tuwing gagawa ako ng mga vlogs, mga video, mga DIY sa paggawa ng mga aquarium water sump na ginagawa natin. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat.